Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga nakaambang panganib sa buhay o sa kalagayan ni PRRD. Napakaganda yung serbisyo niya sa ating bansa during his presidency. So, dapat lang sana na relaxing na lang itong ating Tatay Digong. Enjoy the rest of his life. Kaliwat kanan ang mga nakaambang panganib. Ano yung mga panganib na sinasabi ko? Una, yung Tambaluslos Castro, yung pinailan nila ng grave threat. Tapos, sabi ni Tatay Digong, hindi daw siya tinawala na yan. Baka hindi niya sasagutin. Nako, baka sampahan siya ng kaso sa korte. Nako, first time in history yun. Ng isang presidente, masampahan ng kaso na grave threat. So, yun. Pangalawa, itong ICC. Yan ang mga nagbabago ang ihip ng hangin. Kasi sabi ni Secretary Remulla ng DOJ, pag-aaralan nila yung resolusyon ng Makabayan Black kung pwedeng papasukin ng ICC. Na nung una, sabi nila ng administrasyon ito, hindi pwedeng papasukin. Ito, here comes Boeing, pag-aaralan. Nako. Napanood ko kanina si Senator Amy. In-interview siya ng 1PH, nabanggit niya, nako, ano ba yan? May kaso sa piskal, mayroon pang ICC na papasukin. Yan ang mga... So, ito, mayroong update. Nagsalita na ang administrasyong PBBM tungkol sa ICC. Pakinggan natin ito, balita sa ANC. General says former Senator Leila De Lima can now proceed with her plans of helping the International Criminal Court in its investigation into former President Duterte. Solicitor General Guevara. Solicitor General Menardo Guevara notes De Lima is now a private individual and nothing prevents her from assisting the ICC. Guevara, however, stressed the ICC should not expect any support from the Philippine government because the Marcos administration's policy of refusing to recognize the jurisdiction of ICC still stands. That is a stand. Yan si Solicitor General Guevara. Because ang theory natin yan, we're not protecting any person. This is not about certain individuals. What the Republic, through the OSG, wants to impress upon the international community is that our legal and judicial system, our domestic legal and judicial system is functioning. Moving on, the Land Transportation Regulator issues a show. Ay, salamat naman. Yan ang hinihintay ko. Kasi si Secretary Guevara, dating DOJ Secretary ni PRRD. So at least may pinagsamahan. Itong si Boeing, alanganin ako dito. Hindi maasahan. But ako, medyo nakagaan ako. Kung sino ang kasama ko dyan na medyo kinakabahan yung pagpasok ng ICC. Medyo itong statement na ito mas kapani-paniwala dahil I believe loyal pa rin kay PRRD itong si Solicitor General Menardo Guevara. I think classmate sila ng law sa San Beda College if I'm not mistaken. So sana nga huwag papasukin. Kasi ang pinanindigan ni Solicitor General Guevara, yung sabi niya na, the President has spoken. The government of the Philippines will not cooperate. So itong si De Lima, masyadong paporma ngayon. Bayad utang. Ano yung bayad utang? Yung paglabas niya.
Yun, may tumawag sa akin na 3 days ago ba yun? Sabi niya, General, nakakasuka, nakakabwisit, nakakadismaya. Bakit, sir? Yung mga testigo na nagdiin noon kay De Lima, bumaliktad dahil, anong dahilan, sir? Bakit bumaliktad? Binayaran sila 15 million kada testigo na bumaliktad. Sinong nagbayad? Binanggit niya, congressman. Hindi ko na lang pangalan. Basta, matabang congressman ang nagbayad 15 million para bumaliktad ang mga testigo para humina ang kaso laban kay De Lima at ma-acquit na siya. And in exchange, gagamitin nila si De Lima, nila, itong administrasyong ito na siraan PRRD at BP Sara. So, bayad utang. Okay, so balik tayo sa isyo. So, nakikita ko, kung si PBBM ang masunod, hindi talaga papasukin ang ICC. Ang isang duda ko, may ibang makikialam. Yung mas powerful pa sa kanya. The woman behind him. Natawagin ko na lang si Ma'am. Yan ang nag-decide na sabi, papasukin nyo. Kasi itong si Ma'am, galit na galit daw dito kay BP Sara. Bakit? Nagseselos daw. Daw lang ha. Wala akong kailang. Alam mo naman, mga puting ahas, nagseselos. Ano pa? Galit. Gusto niyang pabagsakin ang mga Duterte kasi sagabal sa kanilang plano sa 2028. So, yan ang delikado. Ulitin ko, pag si PBBM lang, kung siya lang talaga, walang problema sa tingin ko. Dahil maayos naman ang relasyon ng Duterte-Marcos. Ito lang, nagsimula lang dahil sa mga ambisyon sa politika, itong si Tamba. But alam nyo na kung sino yung nasa likod ni Tamba. Kaya nagsisimula ng gumulo ang ating political situation. Yung unit team na napaka-solid nung una, unti-unti nagkakaroon na ng crack na sana mabulit dahil kung tuluyan ng magkawatak-watak ang unit team, ang taong bayan ang kawawa. So, sa tingin nyo, may pag-asa pa pang mabuo ang unit team? Well, depende sa kanila kasi si BP Sara, hindi naman siya palaway. Ang panawagan niya pa rin is pagkakaisa. So, ang solusyon dito, itong ating presidenteng Kuting, na dapat magpakalalaki na igiit na ang kanyang pagiging president at huwag na lang magpadikta. Speaking of dikta, ito pa ang nakakatakot mga kaibigan. Foreign power. Yan po yung US government. Dahil sa nakikita ko, ayaw ng US, takot ang US na may isang Duterte na namang magpresidente kasi alam mo na yung nangyari panahon ni PRRD, nakipagkaibigan ng gusto sa China, hanggang ngayon kaibigan pa rin niya ang China. Kaya ang US parang nanalo sa loto dahil nakuha na nila ang 100% suporta ng Marcos administrasyon. So gusto ng US, susunod na presidente is katulad pa rin ni PBBM na hawak nila ang lead.
Sinong pinaka-the best? Itong si Tamba. Ano pala ito? American boy. Graduate siya sa Cornell University, Harvard University, basically sa US nag-aral. Parang FBR ito, na American boy. Si Tabaco, Boy Benta, nag-aral sa West Point Academy sa US. Kaya, pagbalik na dito, talagang anong gusto ng Amerikano, susunod. So, let's pray. Dapat magpahinga mag-relax, mag-enjoy na lang ating Tatay Digong. Yung kaso niya sa grave threat, palagay ko, kayang-kaya niya, hindi yun makakalusot. Maliban lang kung may political influence sa korte, yun na. But itong ICC ang medyo mas matindi. Sana, totoo yung sinabi ni Solicitor General Guevara na hindi papasokin.